Ang topic natin ngayon ay request nating kaibigan at taga-subaybay na si Tis Vlog, at ang kanyang request ay tungkol sa nakikitang monster ship ng Chinese Coast Guard na pagala-gala malapit sa El Nido, Palawan at sa Ayungin Shoal at sa ilang mga lugar sakop ng Philippines Exclusive Economic Zone. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Chinese Coast Guard vessel na may number na 5901 na binansagang monster dahil sa laki ng barko na ito, siya yata ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo. Isipin mo na lang, ito ay may bigat na aabot sa mahigit sa 12,000 ton, habang ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard ngayon ay ang bagong Teresa Magbanwa class patrol vessel na ang bigat ng Teresa Magbanwa class ay nasa 2,600 ton lamang. Isipin nyo, mahigit sa 12,000 ton ang bigat ng monster ship ng Chinese Coast Guard. Halos 7 beses ang laki kung ikumpara mo sa monster ship ng Chinese Coast Guard. Ang problema kasi, malaki lang ito pero ang makina nito ay Rose, samantalang ang makina na ginamit ng Tagbanwa class ay Mitsubishi, matutulin at matibay. Pero ang nakakatakot pa rin ito dahil pagkaharap ng monster ship ng Chinese Coast Guard, ang Tagbanwa class ng Philippine Coast Guard, ay siguradong tatalsik ng malayo ang BRP Teresa Magbanwa kung mantamaan ito ng napakalaking water cannon ng monster ship ng Chinese Coast Guard. Dahil sa water cannon pa lang ng monster ship na ito, pwede na ipasok ang barko ng Philippine Coast Guard. Samantalang ang water cannon ng Philippine Coast Guard ay kasing laki lang ng hose na ginagamit ng karwas. Pero okay lang daw yon kahit mawasak man ang barko na Teresa Magbanwa. Mayroon namang maraming kapalit dahil umorder pa ng 5 barko ang Pilipinas sa Japan. Ang ginawang pag-deploy ng China sa kanilang monster ship ay panggugulat ito para ipakita sa Pilipinas na wala tayong laban sa kanila at kawawa tayo. Ayon sa China na gumagawa lamang sila ng pagpapatrolya kasama ang monster ship sa 9-dash line na kanila daw itong teritoryo. Delikado ito. Pag sinasabing 9-dash line, buong South China Sea ito, kasama na ang parte ng Palawan. At ayon sa reports, na pagkatapos ng 10 araw na pagpatrolya, ay bumalik din sa kanyang base sa Hinan ang monster ship. Sa ginawang pagpapatrolya ng monster ship, ito ay kanilang ginawa upang mapagtibay ang kanilang claim sa 9-dash line. At nagbigay rin ito ng babala sa Pilipinas na kunin na lahat ng teritoryo ng Pilipinas sa Philippine Exclusive Economic Zone dahil sakop daw ito ng 9-dash line. Alam nyo, grabe na itong ginawa ng China at naging kawawa ng Pilipinas dahil palayasin na tayo sa sarili nating teritoryo. E paano na ngayon ang mangingisda ng mga Pilipino na nabuhay sa pangingisda at paano na ang mga mineral resources gaya ng oil at natural gas na kung saan napakayaman ng mineral resources ang West Philippine Sea. Kaya tama yung sinabi ng kaibigan ko na kailangan ng pagbabago ang agreement ng US at Pilipinas at kailangan na magkaroon ng meeting ang US at Pilipinas at baguhin ang Mutual Defense Treaty noong 1951 at papalitan ito ng bagong treaty na tinatawag na Mutual Offense Treaty. Kasi ang MDT o Mutual Defense Treaty, aabutin tayo ng 100 years, hindi talaga unang magpaputok ang China dahil alam nila na invoke ang MDT o Mutual Defense Treaty pag sila ang unang magpaputok. Kaya ang gagamitin nila ay malaking water cannon mula sa monster ship para wasakin ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Kung ang treaty ng Pilipinas at ang US ay maging Mutual Offense Treaty, ang Pilipinas ang unang magpaputok at gaganti ang China, ang US na ang bahala doon. Pag hindi ito mangyari, lalong kawawa ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy dahil pinagbawalan na lumaban. Kaya sabi ko noon na tirador na lang ang gagamitin para malayo pa lang ay bubukol ng mga ulo ng mga Chinese pirates. Isipin nyo, itong 9-dash line na kiniklaim ng China, umabot hanggang baybayin ng Pilipinas. Kaya noong nakaraang linggo, pag-alagala itong monster ship doon mismo sa El Nido, Palawan. Ang monster ship ay may layo na lamang na 10 nautical miles sa baybayin ng El Nido, Palawan. Ang lugar na ito ay territorial sea ng Pilipinas at ito ay maituturing na direct threat sa sobereintiya ng Pilipinas. China Coast Guard's biggest vessel, dubbed as the Monster Ship, is now near El Nido, Palawan, according to a West Philippine Sea monitor.
According to Sea Light Director Ray Powell, the 12,000-ton China Coast Guard ship is spotted only 40 nautical miles away from El Nido town as of 12:19 p.m. on Tuesday. Prior to this, the China Coast Guard ship passed by several maritime features of the Kalayaan Island group. Powell previously said this action is part of China's intrusive patrol. Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla earlier confirmed the presence of Beijing Coast Guard's biggest ship inside Manila's exclusive economic zone. According to Padilla, the presence of the China Coast Guard is part of a broader pattern of intrusive patrols aimed at asserting unlawful claims in the West Philippine Sea. Before approaching off El Nido, Powell says the China Coast Guard ship was spotted near Ayungin Shoal on Monday morning and Escoda Shoal on Monday afternoon. Escoda Shoal serves as the rendezvous point for Filipino vessels carrying out resupply missions to naval troops stationed on BRP Sierra Madre, which has become one of the flashpoints of tension between Manila and Beijing. Beijing asserts sovereignty in almost the entire South China Sea, including most of the West Philippine Sea, even if such a claim has been effectively invalidated by the arbitral award issued in July 2016. At hindi lang pala sa El Nido, gumagala din ang monster ship. Gumagala rin ito sa Ayungin Shoal, napakalapit na sa BRP Sierra Madre at sa mga lugar doon sa West Philippine Sea gaya ng Parula Island, Pag-asa Island, Samura Reef, Bayani Bank, Union Bank. Hindi ito yung bangko ha, baka bangko isipin nyo. Hindi naman magdeposito ang monster ship. Ang bank ay isa itong lugar sa karagatan na sakop ng Pilipinas at gumagala din ang monster ship sa Kagitingan Reef, Rizal Reef, Panganiban Reef, Lawak Islands, Escuda Shoal, Bajo de Masinloc at Patag Island. Lahat ng mga lugar na ito ay kaparte o teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya ang ginawa ng monster ship ng Chinese Coast Guard ay isa itong violation ng ating sobereintiya. Tapos sagot pa ng China, ano ngayon kung violation ng sobereintiya, papalag ba kayo? Siyempre hindi kami papalag, ituloy niyo lang yung mga kalukuhan nyo. At hindi lang pala ang Philippine Exclusive Economic Zone, ito'y gumagala din ang monster ship sa Malaysia, sa Brunei Exclusive Economic Zone. Talaga siga itong monster ship na ito eh. Tapos balik uli ang monster ship sa Philippine Exclusive Economic Zone. Ang deployment ng Chinese Coast Guard monster ship ay nagumpisa pagkatapos ng violenteng insidente na nangyari sa Ayungin Shoal noong June 17. Ang China ay walang sinusunod na batas kahit may order na o ruling sa United Nations Convention of the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award na nagutos ng China ay naitigil na ang claim sa 9-dash line dahil illegal ito. At asahan pa rin natin na sa susunod na mga araw, mas tumindi pa ang harassment na gagawin ng China. Habang nandyan pa ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ay hindi titigil ang China sa kanilang bayolente at pamiratang paraan para lisanin ng mga Pilipino ang BRP Sierra Madre. Ang hindi alam ng China na hindi natatakot at hindi susuko ang mga Pilipino. Kahit mapalo man, mabugbog at mataga, tuloy pa rin ang pagbabantay ng ating mga kasandaluhan at ang mga sibilyan ay handa rin tumulong at hindi natatakot. Bago tayo magpaalam, i-shoutout natin ating kaibigan na si Cyrus James Silao. Hanggang sa susunod, maraming salamat.